Ite-trade na nga ba ng San Miguel Beer itong si Mawala Tautuba? Ang official statement kasi kaya daw to hindi naglalaro dahil meron itong back spasms. Pero alam na natin yung history dito sa PBA na kapag ang isang player ay hindi ginagamit, usually ibig niya sabihin ito ay baka mat-trade na. Ilang beses na natin yung nakita. Nung itong si Stanley Pringle naglalaro sa Global Port, hindi ito ginamit ng matagal at ang nangyari na lang ay biglang na-trade sa Barangay Ginebra. Ang pinalabas nila ay may injury. Ganyan din ang nangyari dito kay Raymond Almasan na hindi ginamit ng rain or shine at eventually na-trade dito sa Meralco Bulls. Si Jericho Cruz ganyan din nung naglalaro sa TNT. And of course, marami pang ibang players, ganyan talaga ang sitwasyon. Kaya hindi ginagamit ng mga teams yung mga players na yan dahil ayaw nila syempreng ma-injure. Dahil kung ma-injure yan, baka hindi matutuloy yung trade. Itong si Mawala Tautuba, kung iti-trade yan ng San Miguel Beer, kinakailangan big man din ang kapalit na pwedeng maging center. At ang usap-usapan, baka ipalit yan dito kay William Navarro. Pero pinakaiba lang kasi itong si Tautuang mas malapad ang katawan niyan kaysa kay Navarro. So baka hindi pa kawala ng San Miguel Beer itong si Tautuba. Ang abangan na lang natin ay kung sakasakaling i-trade ng San Miguel ito si Tautuba, baka si Kay Marcarino ang maging kapalit o kaya itong si Cade Flores. Ang maliwanag dito, itong San Miguel Beer, magkakaroon niyang adjustment dito sa kanilang front court. Of course, ang priority ng San Miguel Beer ngayon ay kumuha ng import dahil hindi pa maliwanag kung makapaglalaro ito si Jordan Adams o hindi. Itong Magnolia nakakuha na, ito si Revonte Rice, itong San Miguel Beer ay wala pa. At yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng San Miguel Beer kung sino ang kanilang kukuning import o kung magde-decide sila na mag-stay. Nakasama itong si Jordan Adams. Pero malamang sa malamang daw, itong si Adams ay palitan dahil baka gumrabe injury. Mukhang ang labanan ngayon ay Barangay Ginebra versus Meralco ulit. Durham versus Brownlee. Dahil ang Barangay Ginebra, kahit tabla sila ng record ng San Miguel Beer ngayon, ay babagsak sa number 3 dahil mas mataas ang quotient ng San Miguel. So San Miguel ang number 2, Ginebra number 3. At ang makatatapat ng number 3 dito sa Group B ay yung number 2 dito sa Group A. At yan ay ang Meralco Bolts. So ngayon ay naghahanda na itong Barangay Ginebra para dito sa labanan nila kontra dito sa Meralco Bolts. Alam natin na gusto ni Coach Timko na pumawi dito sa Meralco Bolts. At alam din natin na itong dalawang teams na to ilang beses nang naglaban pero marami ng pagbabago ngayon. Ibang-iba na yung lineup ng Barangay Ginebra. Wala na dyan si Christian Stan Hardinger at si Stanley Pringle. Nandiyan na itong si RJ Abarientos at si Stephen Holt. At alam natin maraming iniindang injury Barangay Ginebra. Dito nga sa last game nagka-cramps itong si Brownlee at natamaan na itong si Japet Aguilar ni Anthony Semerad. Ito naman sa Meralco, ang coach na si Luigi Trillo at Nenad Vucinic at nandiyan na ito si Brandon Bates. Pero ang talagang constant yan syempre itong si Durham at itong si Justin Brownlee. Ang tanong ngayon, kung ito bang Barangay Ginebra makukontinue nilang dominance o itong Meralco naman ang makababawi. Yan ang aabangan natin ngayon dahil magiging maganda ang match-up na to sigurado. As it is, itong Barangay Ginebra wala namang dapat alalahanin dito kay Brownlee dahil cramps lang yung nangyari sa kanya. So hindi na to iindahin pagdating ng playoffs. Pero ang maliwanag dito kaya nagka-cramps si Brownlee, medyo nasagad talaga yung minutum na paglalaro niya at yung pagbuhat sa Barangay Ginebra. So ito ay isang senyales na kinakailangan niya ng tulong mula dito sa kanyang mga kakampi. Kaya abangan na lang natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Timko para hindi na maulit yung pagkakaroon ng cramps nitong si Justin Brownlee sa playoffs. At dahil itong Blackwater Bossing ay eliminated na dito sa PBA Governors Cup, officially ay unrestricted free agent na itong si Troy Rosario. Ang tanong ngayon ay kung saang team ito lilipat. Alam natin merong tatlo na talagang interesadong makuha yan. Itong Barangay Ginebra, ang San Miguel at ang Converge Fiber Xers. Itong Barangay Ginebra kailangan si Troy Rosario dahil kitang-kita nyo naman yung lineup nila, kulang sila ng big men. Dahil wala nga ito si Jamie Malonzo, wala pa itong si Isaac Go. So kulang talaga sila dyan. Ang San Miguel, kulang din ng big men ngayon. Dahil itong si Mo Tautuba merong injury kaya hindi nakapaglalaro. At ito namang kanilang power forward ay undersized. 6'3 lang si Vic Manuel at 6'5 to si Brondial. Si Rosario 6'7. So ibig sabihin, makatutulong yan dito sa San Miguel kung makuha nila.
Ang Converge Fiber XS ganun din. Gusto nilang makuha itong si Troy Rosario dahil kinakailangan nila ng mga veterano, lalo na dito sa kanilang magagawing malaking kampanya, hindi lang dito sa Governors Cup, kung hindi maski na dito sa Commissioners Cup. Kaya ito ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong si Troy Rosario, kung alin ang pipiliin niya. Hindi rin natin maialis yung posibilidad na baka merong offer overseas na ibigay dito kay Troy at baka yun ang kanyang tanggapin. Ang maliwanag dito ngayon, itong si Troy Rosario, siya magdedesisyon kung saang team siya mapupunta. Yung pwedeng mag-offer dyan ng San Miguel, Ginebra, Converge at kahit ano pa mang team. Pero sa bandang huli, si Troy ang magde-decide kung alin ang kanyang pipirmahan. Kaya abangan na lang natin kung saan lilipat itong si Troy Rosario. Or kung magdesisyon siya na manatili dito sa Blackwater Bossing. Yan ang aabangan ng marami ngayon. Dahil syempre, siya pinaka-sought after na free agent sa PBA. Itong Blackwater Bossing ay eliminated na dito sa PBA dahil itong kanilang record, kahit magtabla sila nitong NLEX Road Warriors, ay mas mababa yung kanilang quotient. So ibig sabihin, yung team na may superior quotient, yan ang papasok sa Governors Cup. Kaya ibig nitong sabihin, laglag na ang Blackwater Bossing kahit talunin pa nila itong Rain or Shine Elasto Painters sa Lunes. Kaya masasabi natin dito, sayang itong Blackwater Bossing. Magaling pa naman talaga yung import nila, si George King. Pero ang nakasama dito sa Blackwater, unang-una yung dalawa nilang games, ang kinuha nilang import si Ricky Ledo na sobrang sama ng performance. Pangalawa, ang naging problema dyan yung talo nila sa Phoenix, yung talaga nakasakit. Dahil 0-7 ang record ng Phoenix pagkatapos natambakan sila doon. At yan ang dahilan kung bakit talagang nasayang yung chance ng Blackwater. Kung tinalo nila ang Phoenix, malamang sila ang papasok ngayon dito sa quarterfinals. So buo na yung quarterfinals cast ng PBA at itong NLEX ang nakapasok. Kaya ngayon itong Blackwater, at least masasabi natin na lumaban naman talaga sila at pinakita naman na magko-compete sila talaga dito. Kung i-retain nila itong mga players nila, okay yung kanilang lineup ngayon, lalo na nandiyan si Cedric Barefield. Yun nga lang, kailangan natin isabihin dito, itong si Troy Rosario ngayon ay isa ng unrestricted free agent dahil eliminated na itong Blackwater Bossing. So, kaya ngayon, abangan natin kung ano magiging resulta nito at kung siya ay mananatili dyan sa koponan na yan. Dahil syempre, magiging malaking bagay yan para dito sa Blackwater Bossing kung sakasakali na itong si Troy Rosario ay mananatili. Pero kung si Rosario ay aalis, yan ay magiging malaking problema dahil alam natin, diyan nagre-rely talaga itong si Coach Jeffrey Carriazo pagdating dito sa kanyang lineup, yung kanyang power forward position. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin si Alicia Garcia, Michael D., Lolito Kakayon, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, pati na rin si Mitch Bagares, Jervin Cris, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, pati na si Ireneo Salangsang, Jason Mendoza, Dexter Domer at ang iba pa nating mga taga-subaybay.